Hello everyone! Welcome back sa Graphic Design Daily. Ayan, nasa lesson 9 na tayo ng ating Canva plus ChatGPT Master's Class for Beginners. Ayan. Nalala nyo nung lesson 8, gumawa tayo ng Restaurant Menu for Bella Italia. Ngayon naman, for lesson 9, gagawa tayo or magde-design tayo ng certificate. Gagawa tayo ng certificate of completion para sa ating client. Ayan, ang client natin ay si Bright Future Academy. Pero before tayo pumunta sa client brief or client project, dito po muna tayo sa ating roadmap. Ito po yung magiging flow ng lesson natin. Una, aalamin po natin yung ating client at saka yung objective ng design. Pagkatapos po, i-review natin yung project details. Tapos, magpapatulong tayo kay ChatGPT para mag-generate po ng certificate text. Sumunod, pagde-design tayo sa Canva. At panghuli po, ayan, yung final review. Tapos, homework challenge. Ngayon, punta po tayo sa ating client project or ang ating client brief. Yan. Ang client natin ay si Bright Future Academy. Isa po siyang training center na nag-organize ng iba't ibang workshops at seminar. Ang kailangan niya po ay Certificate of Completion para sa kanilang digital skills workshops. Dahil certificate po yung ide-design natin, gusto po natin itong maging malinis, elegant, at professional yung overall look. Ayan, hindi natin kailangan lagyan ng sobrang daming decorations. Sa ganitong klaseng design po, mas mahalaga yung tamang spacing, magandang typography, at malinaw na hierarchy ng information. Ngayon po, pupunta na tayo kay ChatGPT. Ayan. Tutulungan po tayo ni ChatGPT gumawa ng certificate wording. Ayan. Hindi po natin kailangan magsimula sa blank page. Si ChatGPT po yung gagawa ng first draft na pwede natin gamitin bilang guide. Tandaan po, ang AI ay assistant lamang. Bilang designer, tayo pa rin po yung magdedesisyon kung alin yung pinakamagandang wording para sa client. Kaya ang prompt na gagamitin po natin ay act as a professional copywriter. Tapos, create a certificate of completion text. Ang client natin ay si, copy po natin ito and then paste natin. Ayan, para hindi po tayo mahirapan mag-type po. Tapos, ang workshop, palagay po pa dito. Ang workshop ay digital skills workshop. Include po natin. Include certificate title, completion statement, recipient, name, page, instructor, make it elegant and professional.
Ayan. Makikita po natin dito yung Certificate of Completion. This certificate is proudly presented to in recognition of the successful completion of the digital skill workshop conducted by Bright Future Academy. Ayan, ngayon, kapag okay na po itong content, ready na po tayo lumipat kay Canva. Ngayon, i-click po natin itong Create a Design at hanapin po natin si Certificate. Pipiliin po natin itong landscape. Pagkatapos, mamimili po tayo nitong templates. Ayan, i-ex po natin ito dahil hindi naman natin siya kailangan ipa-deliver. Scroll down lang po tayo. Ayan, mamili po tayo. Or pwede natin i-search yung Certificate of Completion. Ito pong Certificate of Completion. Yan, tapos click search po natin. Yan, scroll down. Hanapin po natin yung free lang na template. Ito. Gamitin po natin itong template na ito. Tingnan po natin balikan po natin yung ChatGPT. I-copy po natin yung certificate wording. Pagkatapos, ipipaste natin dito sa Canva. Yan. Certificate of Completion. Ayan, tama naman. Hindi na po siya kailangan palitan. This certificate, ito, is proudly. Kaya maganda din po i-check para makita kung may typo po. This certificate is proudly presented to, ayan. Hindi na po natin ito papalitan. Ayan. In recognition of the successful completion of dito po tayo. Ayan. In recognition of digital skills workshop. Ayan. Tapos, i-ulong ko lang po ito. Ctrl-C. Hindi po ganun. Ito po. Yan, para mag-isang line lang po siya. Tapos, liliitan ko po, gagawin ko siyang 30. Ayan. Tapos, igigit na ko po siya. Ayan. Makikita natin dito, i-edit po dito yung mismong date. Ngayon ay 2026. July. Ngayon po ay July 24. Ngayon, pwede din po natin itong palitan yung sample recipient name. Pwede po natin ilagay kunwari yung Juan de la Cruz. Bilang halimbawa po. Nilagyan po natin ng date. Ito, papalitan po ito ng sariling instructor signature. Ayan. Ilalagay po natin ay workshop instructor.
Wait lang po, hinanap ko lang po yung may company name. Ayan, dahil wala tayong mahanap na template na may pangalan ng ah, academy, ayan, ilalagay na lang po natin dito. Pwede natin ibaba ito ng kaunti. Or ito po, ito tatanggalin po dahil madalas po isa lang naman yung instructor, workshop instructor. Tapos ilalagay ko yung academy. Ito po. Ayan. Pero parang mas okay po if ilalagay ko yung logo ng client po. Ayan. Ito, igigitna ko lang. Ayan. Igigitna ko lang po siya. Ayan. Pwede po dito i-upload yung signature mismo. Ayan. Tapos ito po, ibababa ko lang kasi dito ko po ilalagay yung logo ni client. Ayan. Pero, ito po hindi natin nilagay. Baba ko, ay, itaas ko lang ito ng konti. Ayan. Tapos, ito po, ikakopy ko. And then paste. Ayan, para dito siya. Tapos, ito po, ikakopy ko to. And then, ipipaste ko po dito. Ayan. Igigitna ko lang din po siya. And then, liliitan ko siya. Igigitna ko lang. I-align ko lang po siya. Ayan. Liliitan ko lang din po yung font size no date po. Tapos ito, ibababa ko lang. Ayan. And then, ito din po, yung pangalan. Ito din, ulitit na ako. And then, ito ang certificate of completion. Pagkatapos, pupunta po muna ako sa element. And then, itong frames. Ilalagay po natin yung logo ni client. Ay, napindot ko po yung control 3. Ayan. Ito po, and then, liliitan ko lang. Ilalagay ko siya dito sa taas. Tapos, i-align ko lang din siya sa gitna. Asan po yung gitna? Yun. I-upload ko muna yung logo ni client. Ito po.
Bright Future. Ayan, Academy. Tapos, igitna ko lang, nanapin ko lang yung gitna. Asan na po yung gitna? I-zoom ko lang para makita ko yung gitna ko. Asan yung gitna? Ayan, dilitan ko lang po. Ayan. Parang hindi po siya sa gitna. Tapos, tataas ko lang konti. Ayan. Ayan, check po natin kung okay ba yung fonts. Ayan. Madali po ba siyang basahin? Tapos, naka-align ba yung mga element? Pero parang ayusin po natin ito. Parang masyado siyang magkakadikit po. Ayan. So, medyo tataas ko lang. Ayan. And then, ito. Tapos, ito din po tataas ko lang. Ayan. Tapos, iligit na natin. Tapos, liliitan ko po ng ayan, dalawa. Ayan. Tapos natin dahil si Bright Future po ay blue. So, pindutin ko po ito and then papalitan ko siya ng blue. Ayan. And then, ito din po, blue. Tapos, ito naman, dahil ayun yung color niya, subukan po natin ito. Ito. Based po ito sa photo colors ni Bright Future. Ito po yung gamitin natin na kulay. Para mag-match, ganun din po dito, para mag-match sila. Ito din po, papalitan ko din ng katulad kay client na kulay. Yan, tingnan po natin yung overall na design. Bago natin tapusin yung design, i-check natin yung colors. Ayan, ayos na natin siya, no? Yung fonts. Ayan, fonts po. Maganda po yung fonts na gamitin natin, yung madaling basahin. Tandaan po kasi natin yung certificate, hindi lang po kailangan sobrang colorful. Mas maganda kung simple pero classy yung itsura. Ayan, i-full screen ko po, ayan, para makita niyo yung kabuuan ng dinesign natin na certificate. Ngayon, dahil tapos na yung certificate natin, tignan natin kung pasado ba ito sa standard ng isang professional client. Ayan. Malinaw ba yung title? Madali bang makita yung pangalan ng recipient? Balance ba yung spacing? Professional ba yung fonts? Ayan. At mukhang ready na ba itong i-print? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, congratulations! Nakagawa ka na ng isang professional certificate gamit yung Canva at ChatGPT. Ngayon naman po, dahil tapos na tayo sa ating lesson, ayan, may homework challenge po tayo. Gumawa po kayo ng panibagong certificate para sa ibang event or organization.
sundin po natin yung parehong workflow na ginawa natin ngayon. Gumawa muna tayo ng project brief. Tapos, ginamit natin yung ChatGPT para sa wording. Pagkatapos, i-layout ito sa Canva. Habang mas marami kayong ginagawa, mas lalawak yung portfolio at mas bibilis yung workflow na ninyo bilang graphic designer. Ayan, ngayon sa next lesson natin, at huling lesson ng mini course na ito, yan, pagsasama-samahin naman natin yung lahat ng natutuhan natin sa buong series. Gagawa tayo ng isang complete branding kit para sa katulad sa ginawa natin sa isang client gamit yung ChatGPT at Canva. Doon mo makikita kung paano ginagamit yung lahat ng skills na natutuhan mo sa isang buong design project. Kaya maraming salamat sa panonood. At kung may natutunan ka sa lesson na to, don't forget to like the video, subscribe sa Graphic Design Daily, at i-click yung notification bell para hindi mo ma-miss yung ating final lesson. Happy designing and see you sa lesson 10!